Hello mga Lods. Ahead to you everyone. I here in Reels video. Okay. So, hope yung ipapur nagpapita ng sinibalot is brought to you by Budweiser, 7-Up, and Reebok. Ako nga pala si DJ Ball na Zero, ang nagsasabi na patuloy lamang tayo sa ating buhay kahit minsan malungkot, masaya, at kahit may mga pagsubok at problemang dumarating sa ating buhay. Okay, kung sino man gustong matuto sa DJ Tango, DJ Eiko, and DJ Bogie, ay kaibiganin nyo lamang po ako at i-text or tawagan nyo lang po ako sa 0995 025. Again, 0995 025 6929. Okay, mali yung isa. So ulitin natin, 0995 025 6929. So yun po, sa mga naghawak ng acorn sa loob ng 7 continents of the world, matatangos ang ilong at magaganda at may itsura, ay mag-ingat kayo lagi. So pag natutunan nyo ng mga bagay, we gonna dance in the freedom we know. Around the world. Sa mga nanay, tatay, mag-ingat kayo. Sa mga anak nyo na maraming billboards, ibig sabihin mga pictures na nakikita natin sa mga YouTube videos at television at marami pang iba. So news updates, kung meron kayong salitang napakinggan at nasasaktan yung mga puso, ay tumulong kayong mag-ayos sa ating mga nakikita, sapagkat yan lamang po ay bahagi o parte ng ating mga nakikita at naririnig, lalo na sa mga music at social medias, telebisyon at realidad gaya ng Frank na minsan ay nagsisisi. No? So sa ating bansa ay lagi natin emphasize na nasa abnormality tayo ng kalagayan ng ating bansa at kalagayan ng ating mundo. So kung i-generalize mo ang mundo, isang bansa lang yan. Yun nga lang ay dinidivide ng kaisipan ng tao. Gawa ng ay may mga layunin sa buhay na minsan nanggugulang, minsan ay dahil nakikita nilang dihado sila, ay gagalawin nila yung ibang bansa. So pangit po na karakter yan, di maganda. Pangit yan, pangit. So anong itatalakay natin, Digiball na Zero? So yung itatalakay natin ay yung mga bagay na ayaw ng Diyos na maging dihado siya. No? God do not allow His life to be a loser. No? All His creations. So ayaw ng Diyos na maging dihado siya. So sa mga nilikha, mga ibon, mga hindi nakikita, at sa mga tao na nakikita, ay alam naman natin na mayroong nagmamangmaangan, mayroong nagbuang-buangan, nagluloko, may matino, mayroong mapagkunwari, mayroong sinungaling, at mayroong pakulo, magagandang bibig,
magandang salita, at mapang-akit na dila o sira ng buhay ng tao. So, kahit hindi bulag, nagbulag-bulagan. Kahit hindi bingi, nagbingi-bingihan. Kahit hindi pepe, ay nagpepepehan. Kahit hindi pilay, nagpilay-pilayan. Kahit alam, nagmamaang-maangan, na nag-act na animoy walang alam, pero marami palang alam. So, ano pa? Yung walang pakialam. So, ang dami po. Anong matatawag natin yan, mga lods? So, that's part of abnormality ng tao. So, lagi niyong tandaan, mga lods, sa inyong mga isip. So, halos paulit-ulit na akong nagpapaliwanag sa ating mga reels dito na kasi that's part of helps. Tinutulungan ko lang ang Diyos na hindi siya maging dihado sa buhay natin, sa pamilya natin, sa tahanan natin, sa bansa natin, sa pamumuhay natin. Hindi siya maging dihado sa buhay ng ating mundo at hindi dihado ang Diyos sa buhay ng ating universo, ng ating ginagalawan. So, matinding pagpapanaw ko mga lods, no? Mga picture na maraming reasons na acceptable and considerable. Pero nasa mga nagbabasa na yan at tumitingin at nakikinig kung acceptable sa kanilang puso't isipan ang mga binabahagi ko dito. So, reminders and remember and warnings. So, unang-una, huwag kayong magalit sa akin sapagkat pareho tayong lahat isinilang ng walang alam, natuto, at magkaiba ng family-oriented discipline. Magkaiba ang ating educations, lifestyle. Magkaiba ang ating pakikisama sa ekolohiya at usaping pangkapaligiran, pangpubliko at pangkapwa tao. Maging sa gobyerno man at maging sa ibang banyada, ibang tao sa mundo, o kung mayroon man, at marami pa, dahil sa hiwaga, na tinatawag na mystery, no? So, sa buhay natin, ang gusto kong i-emphasize ay ayaw ng Diyos na maging dihado siya sa kanyang kaalaman, no? So, alam na natin yan. Number 1, lahat ng kumukopya sa kaalaman ng Diyos, alam ko maraming ginamit ang Diyos. So, kung ako din naman ay ginagamit ayon sa inyong discernment, mayroon ding ginagamit dyan. Pero yung anghel ang ginagamit ng Diyos sa Biblia, no? So, tayong mga nagbabasa ay nagpapaunawa lang. At when it comes of manifestation word is very wide. So, it means to say, yung Espiritu ng Diyos pwedeng mag-manifest that you will be able to explain those deep things from God. Saan mo bababasa yung deep things na yan, no? Mayroon sa New Testament at mayroon din sa Book of Ecclesiastes or Proverbs or even Book of Job, no? Yung lalim ng isip ng Diyos. That is manifested spirit, and God will be able to give you a power to explain well in deep understanding that people might
be amazed. Those words structure according to his mouthpiece and his hands here on earth. But discernment is needed. So sa aking buhay ay inamin ko na lahat ng sinishare ko dito ay maimpyerno na ang dapat maimpyerno in these days. Kasi sabi ko nga, kung bukas ang iyong mata, ay sino magpapaunawa sa mga hindi nakikita? Hindi ba't yun ang ministry ng Diyos sa kanyang kaharian? Mula pa kay Jesus Christ, mula pa kay, sabihin natin, mula pa kay Elijah or Abraham. Bukas ang kanilang mga mata sa mga bagay na hindi nakikita at sa mga bagay na dapat mong makikita. So kung mayroong isang nagpapaunawa sa ating kapanahonan, dispensations of the fullness of time. So that is your duty to discern that spirit. Kung anong panawagan ng Diyos sa buhay na yan na ginagamit. Kung walang pagtugon, anong sabi ng anghel? In out of the way. Anong sabi ng Diyos din sa kanyang salita? In out of the way. 2 Thessalonians chapter 2 verse 7. So, maimpyerno ang dapat maimpyerno. So, mga Lods, lagi kong emphasize dito, no? Puro pagnanakaw. Kasi kung unawain mo kasi yung Bible, mga Lods, kalaban talaga ng Diyos yung magnanakaw. Sa Genesis pa lang, di ba? Kung sa ating panahon ngayon na nag-increase, nakawan ng babae, no? Kasi nga, naglalaro yung utak. So, yung mga nakipaglaro sa Diyos, ay automatic na yan. Impyerno yan. Wala nang justification sa sarili ng mga nanonood, sa mga nagkunwarit sinungaling lang, ma-pride, mapalalo, mapagkunwari, mapaglaro sa isipan ng Diyos kahit hindi naman abnormal. Sabi ko nga kanina, we are part of abnormality of this world, even the universe. No? Kasi sabi ko nga, ang mundo ay isang bansa lang. Pinalala lang ng tao sa kaisipan, ginagawang may mga bakod. Kaya nag-aaway-away dahil dihado siya sa mga pagkain na gusto niyang makukuha, sa mga bagay na gusto niyang makukuha na wala sa kanya. So that's part of abnormality and chaos lifestyle. So yun nga, ang karakter ng mga magnanakaw, sa unang panahon, sa panahon ni Adan at ni Eva, hindi sila nagsinungaling sa Diyos, talagang sinumbong na yung likha mong serpent, no, sinisi, so sisihan. So nasa huli ang pagsisisi. Kasi hindi sumunod sa thought structure ng Diyos, which is will, desire, and purpose, and commands of God. Siguro mga Lods, kung i-analyze natin yung Genesis sa buhay ni Adam at ni Eva, hindi tayo ganito ang pamumuhay. We are very rich all people and peaceful way of lifestyle. Nag-i-evolve din, nag-i-increase din, na may mga damit din tayo. Pero maganda ang pamumuhay. Kasi we are under the plans, desire, will, and commands and purpose of God during that time. Sabihin natin, ating ama at ina, si Adan at si Eva. No? Pero nagkamali si Eva, kaya there was a punishment. No? Yung magkaroon sila ng menstruations. Ang lalaki naman ay magsikap. Pero dahil nga sa panahon na nag-i-increase tayo, ay maraming propesiya na mas mangingibabaw yung lakas ng babae pagdating ng panahon.
So, yun po. May changes in every seasons of time. So, napakaganda mga lods, no? Kaso nahulog si Iba. Hala, nahulog! Nahulog si Iba. Kaya naging ganito yung buhay natin. Kaya si Cain ay anak ni Satanas. Mababasa niyo yan sa New Testament. Siguro sa Book of John. Book of 1 John until 3rd John. Diyan yung babasa hanggang Jude. O diyan yung babasa si Cain. Kung di ako nagkakamali, anak siya ng Diablo, si Serpent. So, ibig sabihin, babae po ang reason. Noon ang panahon. Kung iunawa natin sa ating panahon, it's something metaphorical at saka paraphrasing. And ano pa? Illustrational explanations of Genesis in reality, in our days today. So, pwede mo i-metaphorical aspect na sinulat nila yung kaganapan ng kahinaan ng babae at agawan ng babae. So, yung serpent dyan is mga tao yan. O mandarayang dila. Nakatalikod lang si Adan ay nasila niya na yung babae na si Eva. So, yun ang nangyayari sa ating panahon. Makapunta lang si Mister sa ibang bansa, may ibang lalaki na si Mrs. Yung hindi tapat ha. Kasi karamihan sa naglalayo. Yan ang main reason na magkakahiwalayan. Mostly, sabihin natin 99%. So, yan yung pinipix ng ating Diyos sa mga disciples, sa mga propeta, hanggang sa ginamit ngayon na anghel. Kung ma-discern ninyo kung sinong anghel na yan, no? Just to fix the matters of that kind of situation. Babae po. Number 1 po yan. Babae. Kahit saan po, mga lods. Kahit sa barko po, mga lods, kami mga seaman na mga lalaki nag-abroad. Pag may maligaw nga lang na babae, mga lods, sa barko, lalo na pag may tsura, kasi siya lang mag-isa, talagang may tsura sa lahat ng paningin ng mga lalaki. Minsan, palakasan, no? Sinong makabingwit. Palakasan ng diskarte. Yun pa kaya si Eva, lumayo si Adan kasi nagbubungkal ng lupa para mabuhay. Nadali. Ganun yan sa ating panahon ngayon, kaya government is one of the reason na hindi sila nakatupad sa Bible. Kahit gamit-gamit nila yung Bible. That is great hypocrisy. Diba? Sabi pa naman sa marriage life pagdating sa pulpit. No one put asunder ba yun? Yung those who join together. Walang sino man makapagpahiwalay sa dalawang pinagkaisa. Sinong unang lumabag dyan? Yung gobyerno. Bakit? Bininta. Agency. Kapuntang abroad. Because of professions. No? Kahit nga dito sa atin, hindi mag-abroad. Makatalikod nga lang si Mister. Yan yung tinatawag na lamang kati. Pita ng laman ba? So, kung aagawan mo ang Diyos ng karunungan, sabi ko nga, ang karunungan ay simbolo ng isang mahinang babae. Bagamat siya ay dinisenyo bilang lalaki. So, yung lalaki, pinagtibay niya yung karunungan. Pero bagamat pinagtibay sa kamay ng Diyos dito sa lupa, yung wisdom niya dito sa mundo para makatulong ng malaki ay mahina pa rin. Bakit? Madali lang siyang nakawin eh. In what way? Sinabi ko na dito, frequencies of frequencies. Tsaka marami na ngayon patotoo ngayon mga lods. Hackers,
kayang hackers yung pintuan ng mga hotel. O, kaya very dangerous ang isang babaeng tawag nito, yung masyadong malawak yung kanyang desire sa buhay, yung wala na sa ayos yung kanyang desire. May tawag yan mga lods eh. Alam nyo yan, yung tawag niyan. Ambisyosa. Yan. Yung gustong makatira sa hotel na magandang higaan, kahit hirap na sipag pa rin, kahit pa rin para lang makatira sa ganyang uri ng higaan o pamumuhay. Pero in the end, madidisgrasya pala siya doon. Bakit? Yung flickers na sinasabi na gadgets, flickers ba yun? Na in-expose sa YouTube bago lang mga lods. They are able to open your door. Lalaki yung papasok, tapos babae yung ambisyosa na nangangarap, na gusto ganung pamumuhay, kaya hiniwala niya yung kanyang asawang lalaki, o sabihin natin mga dalaga ay nakatira doon. Madaling madisgrasya kasi ambisyosang wala sa ayos, wala sa hulog. Hindi siya sumunod sa plano ng kaisipan ng Diyos. So meron ngayon maraming mga lods. So anong sinasabi ko dito ay na-revealed na, nagkatotoo na, dahan-dahan nagkakatotoo. So kung hindi kayo aware sa mga sinasabi ko, if you are not alerted, tapos stay pride pa rin kayo, kung ginagamit ng Diyos, halimbawa lang kung ginagamit ng Diyos, ma-pride kayo, tapos lahat ng sinasabi ko ay nagkatotoo na, wala pa rin kayo, bingi-bingihan pa rin kayo. Alam niyo mga Lods, prangkahin ko kayo kung ang Diyos nagpadala ng anghel as messenger, pabor na sa mga Christians. Bakit? Kasi kayong unang nakakaunawa sa mga sinasabi ko dito. Kung ginagamit na anghel ng Diyos, kayo dapat ang unang mag-response. Yun nga lang, dahil maraming sinasabi si Jesus Christ, when it comes of talents kasi yan mga Lods, yung wisdom na binahagi sa atin ng Diyos. Halimbawa sa kamay na ito, ibinahagi yung mga karunungan na hindi nyo matarok dahil sa lalim ng isip. Every human being, there's a capacity of deep understanding. But when it comes of angelic wisdom, ordained by God, as exalted by the Lord, you cannot fathom all His wisdom here on earth, under the hands, the precepts, wisdom, thought, structure of God. Dito magbabase ang Diyos sa kamay niya. Kaya kung kayo nakakaunawa, sabi ko nga, pabor na sa inyo, mga Kristiyano, born again. Jesus Christ teaching a lot about the kingdom ministry of God. Luke chapter 4 verse 43. Halimbawa, ako naman yung ama, nag-explain dito. Halimbawa lang yun, ama ni Jesus Christ, pinagkatawang tao. Halimbawa lang yun. Nag-explain din ako ng malawak, marami, at paulit-ulit para maunawaan. So, ibig sabihin, sa isang makina, hindi mag-generate kung hindi mo ulit-ulitin mag-cycle. Sino nakapagpaandar ng malaking makina mga Lods noon ng panahon? Sa gilingan ng pala ay bigas. Isa rin ako sa mga nag-a-assist niya noon sa gilingan sa probinsya. Malaking makina po. More than 20 revolutions. Minsan hindi mo pa mapapaandar. Yun yung mga lumang makina na matibay. Mano-mano po. So it means to say, paulit-ulit lang hanggang maging successful. Now, sa mga pinaulit-ulit na paliwanag dito, kung kayo ay talagang naglilingkod sa Diyos, hindi kayo mapalalo. Kayo yung unang nakaunawa na dapat hindi kayo magbingi-bingihan, magbulag-bulagan, magpilay-pilayan, magpipipipihan, ano pa, wala kayong ketong, wala kayong leprosy, dapat. At hindi kayo mapaglarong isip, kahit alam nyo na yung plano ng Diyos. Halata kasi. Alam nyo mga Lods, halata kayo.
na sinungaling talaga kayo. Pabor na sa inyo bilang Kristiyano. Kaya nga ako lumabas sa pulpito dahil matitigas ang ulo ng mga Kristiyano. Totoo po yan, aminin ko. Mas madali mong mabahagian yung nakakaunawa na hindi katulad ninyo. Pabusa na sa inyo yung blessing, yung grace, na hindi yung talent na wisdom doon sa Matthew chapter 25. Hindi sana mapunta sa mga, sabihin natin, unbelievers, no? Unbelievers. Kasi, kung i-reference mo yan sa Matthew chapter 22, verse 1 until verse 13, yung unang inimbitahan, mga Kristiyano yan, mga naglilingkod, mga pastor, bishop, nawa. Kaso halata kayo na magnanakaw yung karamihan sa inyo. Ma-pride, hindi marunong sumunod sa thought structure ng Panginoon. So, hindi lang naman Kristiyano, mga religious. Sabihin natin lahat. Kasi isa nga lang yung 2 Thessalonians chapter 2 verse 7, isa lang. Bukod tanging hindi siya buang, hindi siya baliw. Bakit? Hindi siya buang, hindi siya baliw, hindi siya abnormal. Kahit nakita ninyo siya ng mga balita, narinig nyo yung kanyang buhay na muntik nang mabaliw dahil sa mga ganitong sitwasyon ng ating mundo, na tumutulong bilang concerned citizen na isinilang din tayo, na nakakaunawa ng Holy Bible, na ang Bible din nagpapaliwanag ng malaking concern sa universo. Mas masakit pa nga yung Bible Kaya maraming mga pastor na iniwas-iwasan yung mga masasakit na salita. At magagandang dila sa pulpito. No? Iniwas-iwasan yung mga magpapaimpyerno. So, paano maligtas kung hindi nila marinig yung bagay na maimpyerno sila? Sabi ko nga dito, entertainment style na ngayon. Boxes na. Kaso lang, maraming magagalit sa akin kasi hindi entertainment binabalatan kayo ng buhay para makaunawa kayo sa inyong espiritu, diwa o kaluluwa o buhay man. So, pagsisisi na sa huli. The wisdom of the presence of God under His hands here on earth as the angel. Psalm 78:72. Reference. Revelation chapter 21 verse 9 and Revelation chapter 22 verse 16 and Matthew chapter 12 verse 42. Sinong nagko-coach sa kamay niya? Siyempre, Diyos din. Ang Diyos nagko-coach sa kanyang kamay doon sa anghel. Saan natin mababasa yung Diyos nagko-coach? Sabi ng Diyos, blessed those who obey His commandments. Kung sinong susunod sa kamay niya sa panahon ngayon, halimbawa kung akong ginagamit, in a form of deep wisdom and understanding, just for the sake of salvation of your body and soul and spirit as added. Wisdom is the added in life, like Eve. Okay? Eve is the wisdom from the precepts of God through the life of Adam. And that wisdom from the precepts of God, it totally materialized in physical form aspect in diversities of innocent. From innocent or from nothing to something. As increase. So that is the wisdom of God. Like Eve and like Adam. Dalawa po ang papel ng karunungan ng Diyos. Espiritu ng babae as weaker vessel at espiritu ng lalaki na gaya ni Adam. No? As the Son of Man, as the Son of God. The first Adam and the second Adam under the hands of God, which is the angel of these days. So alam nyo na yung in these days, no? Is almost the same, redundant. Today is the future day of yesterday. And yesterday
is the past day of the last day ahead. And tomorrow is the future day of today. And today is the reality of life, which is called in these days. Almost the same. Nothing changed. Kaya pag walang sinumang tumugon sa plano na pinadala ng Diyos na anghel in these days, in the end, the matters of regrets are totally arises in your heart and mind. Doon lalabas yung mga expression. Sayang! Yung pera, naging bato pa. Sa expression ng mga sugarol. Sayang! Yung grace, naging tae pa. Expression ng mga nagdadalawang isip. Sayang! Sa atin na sana siya lumabas pa. Kasi hindi kayo nag-iingat. Binabaliwala nyo siya, hindi nyo siya pinapakinggan. Yung anghel, yung kamay ng Diyos. Sayang! Ligtas na sana tayo, mapunta pa sa impyerno. Kasi kinondim kayo ng Ama ni Jesus Christ. John chapter 3, verse 16 until verse 18. Sayang! Namatay siya ng maaga. Ayun, tuloy, magdurusa tayo. Sayang! Yan po, mga Lords. Ang tindi ng paalala sa inyo, no? Nasa inyo na yung chance, which is the kingdom mindset, hindi boxes ng marriages ng tao. Na-explain ko na dito. The kingdom of God, si Bathsheba as the wife of David, First Chronicles o First King ba yun? Mababasa nyo. Gumawa ng paraan na yung hinahanap ng Diyos na standard para magpalakas sa mahina ay lalakas. Anong ginawa ni Bathsheba? Kinausap siguro yung parents ni Abishag, para yung anak niyang dalaga ni Abishag na si Abishai ay handog kay David. Okay? So, kung ganyan ang kaisipan ninyo sa mga Kristiyano ngayon na nakakaunawa ng sa aking sinishare ngayon, you must to pivot your faith lifestyle. Kasi tinutuwid. That's part of fixing season from the Father. Saan yung mababasa yan? Acts chapter 1, verse 1 until verse 11. Kahit basahin nyo sa ibang salin, fixing season. Pag ayaw nyo magpa-fix, ayaw nyo magpa-pivot, pag ayaw nyo mag-change course line, manatili kayo sa old way, lifestyle, na kulong kayo sa boxes ng kaalaman ng tao, which is the doors of demons. Ang anghel, which is the messenger, ay nagpapaunawa para sa kaililigtas sa buhay ni Abraham, para sa kakaligtas sa buhay ni Lot, para sa kaliligtas sa buhay ni Hagar. Ang mga anghel yan Ang mga anghel ay nagpapauna para sa kaliligtas ni Jacob. Anghel nagpapaunawa para ikaliligtas ni Elijah. Sino pa? Ang anghel nagpapaunawa para sa kaliligtas ni Elisha. Ang anghel nagpapaunawa para sa ikaliligtas ng mga tao ng Israel sa panahon ni Jesus Christ. To Joseph at saka sa mga nagbabantay ng tupa. Ang anghel ay ginagamit ng Diyos para sa kaliligtas ng mga nakukulong. Si Pedro, si Paul, persecution time during their time. So, lagi niyong tandaan, lahat ng tao ay nakakulong kahit wala sa kulungan. There are many people are in prison even they are not in the prison, which is called prisoner outside the prisons. Marami. Sistema. Nakakulong sa sistema. Frequency. Nakakulong sa frequency. Kung ang nagkulong sa inyo ay demonyo at sumunod din kayo sa kanilang espiritu, paano kayo makakaalis?
sa kulungan. Kung walang anghel na nagpapaunawa, na kulong na pala kayo. Siya lang nagpipigil. 2 Thessalonians chapter 2 verse 7, yung anghel lang nagpapipigil na hindi kayo mapapahamak. Think about the life of Moses during the time of oppressions of Israel. Kung gusto nyong mag-shifting to the other course, then proceed to the mindset of the kingdom of God. Sayang. Kung baga sa kusina, kung nandun pa ako sa pulpit, nasa inyo ang kusina. Malapit kayo sa kaldero, malapit kayo sa kawali, malapit kayo sa mga masasarap na pagkain. Sinayang ninyo. Bawa lang yun kung akong anghel, lumabas ako. Bakit? Matitigas tong mga ulo na ito. So, may kwento pa naman yan mga lods. Kwento ko sa inyo mga lods Isang babae, mayroong isang anak na babae. Mayroong isang anak na lalaki. At nag-ampon siya ng isang lalaki din na kasabay lumaki ng kanyang kamay kasi wala nang asawa ang lalaki. Ngayon, yung anak niyang tunay at saka yung ina-adapt niya lang, sabay silang paglaki, parehong dinisiplina, pero sinong matigas? Yung tunay na anak. Yung tunay na anak, matigas ang ulo. Ito, illustration to, pero totoo to Magkakatotoo ito. Magsisisi kayo. Pakinggan nyo ng maayos. Ngayon, dumating sa point na kasi yung nanay kasi na totoo doon sa anak na totoo. Panay utos. Hindi pinapakinggan. Yung expression na, mamaya na lang. Ay, hindi mo na ngayon. Ay, naintindihan ko na yan, Nay. Tsaka na yan, saglit lang. Meron akong ginagawa. Busy ako sa Yan yung reference ng Matthew chapter 22, verse 1 until verse 13. Busy daw sila, kaya hindi nakinig sa paanyaya ng hari sa kasalan ng kanyang anak. Ibig sabihin, may mga piging na paghandaan. Ay, maya na yan, Nay. Kasi, pagod ako Siyempre, may inaasahan na yung parang katulo ang tingin niya doon sa isang lalaki na hindi tunay na anak. Sinong gumagawa sa kanyang utos, di yung hindi tunay na anak. Ang baga sa atin, mga unbeliever, sila ang gaganap sa utos na para sana sa inyo ang pagpapala. Kaso sinayang ninyo, lumabas siya sa pulpito kung akong ginagamit. Lumabas sa pulpito kasi hindi natiis. Matigas ang ulo at hindi sumusunod. Ngayon, di lumaking batugan, tamad, lazy, matalinong lazy. Kasi magaling magnakaw. Karamihan sa tamad magnanakaw yan. At sinungaling at mapagkunwari at magagaling ang dila. Ani mo'y totoo, pero kawawa ang mga nakikinig. Kasi demonyo nila, puso nila, doorways of demons. Hebrews chapter 9 verse 23-24. Mga pintuan ng demonyo ba ang aking nilabasan? Nagets? Ngayon, dumating sa point na nasabangin yung dalawa. Kapwa halos mahulog. Matanda na yung nanay. Hinawakan ng nanay yung dalawang anak. Kasi bangin mahulog. Kung mahina na yung nanay, silang tatlong mamatay. Mahulog doon sa bangin. Kaso, binuhos ng yung buong lakas ng nanay kahit matanda na siya. Na hindi lang mamatay yung dalawa. Dahil mahal nga niya yung dalawa. Yun nga lang, dahil sa wala ng lakas, yung nanay, nag-arise yung perfect decision sa kanyang buhay. Kung sinong mawawala sa isa. Yung tunay na anak o yung hindi tunay na anak. Nag-isip yung nanay na matanda na. Anong desisyon ng nanay na matanda na? Pasensya ka na, tunay na anak. Nawala na yung aking lakas.
At sabi ng anak, Nay, ligtas mo ako kahit matigas ang ulo ko. Ayaw kong sumunod sa iyo kasi mamamatay ako at mahulog ako sa bangin. Walang magawa yung tunay na anak. Walang magawa yung ampon lang, adapt lang kasi hindi nga naman siya tunay na anak. Anytime, pwede siyang bitawan at mamamatay. Dahil nakita ng nanay kung paano niya pinalaki yung dalawa, mas binitawan niya yung tunay niyang anak. Bakit? Walang pakinabang, hindi maasahan. Imbita ng imbita, walang nag-response. Disobedience baga, kahit nung malapit pa kayo sa kaldero at saingan, mga disobedience, ayaw sumunod. Kayo yun. Yung mga nakikinig yung hindi tapat. Bibitawan kayo ng anghel. Kasi kayo yung pinaunawaan ng umpisa sa pilmero, sa unahan, na dapat sumunod kayo. Para imaitayo ang karya ng Diyos as the second. Hindi kayo sumunod, lumabas yung anghel doon sa pulpito. Halimbawa lang yun binitawan yung tunay na anak. Kasi tamad, sinungaling, magnanakaw, at laging sinasaktan ng puso ng kanyang ina. Sinong niligtas niya? Yung ampon lang. Walang magawa. Iyak-iyak ng nanay kasi walang lakas Kailangan may mabuhay na isa. Siyempre, isipin ng nanay, kung iligtas ko tong tamad, kawawa ako. Hindi ako mabubuhay. Pabayaan lang ako. Hindi ako satisfied. Pabayaan lang talaga ako. Marami pa namang mga anak at nanay ngayon na yung anak, iniwan yung mga nanay nila. Pinabayaan lang. Bastos, balasobas, walang kwenta, gago, putang ina. Kolera ninyo. Ganon ba? Pag nagmura. Kasi hindi naman talaga maganda. Ngayon, minigtas nga yung ampon kasi sila ang sumusunod sa plano ng Diyos. So, sino magsisisi sa talents? Matthew chapter 25. Yung matigas ang ulo. Kasi kinakalaban niya yung kanyang master na hari. Ang daming kasing reason Pag matalino ka, ma-pride ka, ay, ba't ako susunod sa iyo, Jeremy? Halimbawa ako anghel na ginagamit. Mag-isa ka lang Ba't kami susunod sa iyo? Dami na namin membro. 50 millions. Ba't kami magpasakop sa iyo? Isa ka lang Hindi logic yan. Reality yan. So, maalala ninyo mga Lods. Kung halimbawa ay mauna akong mawala sa mundo, maalala ninyo ako. Magsisisi kayo. Totoo po yan. Pero kung matupad yung sinabi ng Bible, ay baka akong anghel na ginagamit, na mamatay akong sa katandaan. So, blessed yun kasi may sumusunod. Pero kung walang sumusunod sa panahon ito, magbilang na kayo ng panahon na we are in dangerous chaos lifestyle here on earth. Hindi nyo lang nakikita yun kasi tulog nga kayo, patay nga kayo. Hindi gising yung diwa ninyo, hindi bukas yung mata ninyo. Pero yung mga nakikita na mga bagay na magaganap sa hinaharap, nakakapansin at nagpapaliwanag at nagkatotoo na yung in some part. Anong nagkatotoo na yung pinaliwanag ko? Frequency. Pwedeng makahack, pwedeng maninilip. In all your confidential files, algorithm, there's no free. So yung flitters doon na sinasabi ko na able to hack, dangerous lifestyle na po pag tumira ka na sa mga hotel. Kasi isa sa mga hacker yon siguro na hindi na nagustuhan yung mga kasama niya, nagsabotahe na, kaya isiniwalat na. So dangerous manirahan sa mga hotel. Kasi mayroong mga hackers ng code ng pintuan para makapag-access, makapagbukas sila ng malaya na hindi alam ng administration. So, kawawa po. Maraming kawawa. Pintuan pa lang ng hotel yun nahack nila yung code. Paano yung pinost ko dun sa picture? Paniwalaan nyo sila. Kasi ako mismo rin ay nakatingin ako na at nakaranas ako niyan sa pagtingin lang na totoo pala yan.
So, hindi lang pala. Totoo talaga. Kasi nakita ko, dinimo. So, tinuro din sa akin, di ko lang pinansin. Basta pinalam niya lang sa akin na hindi malaya ang tao. Pagdating sa gadgets, under frequencies of frequencies. So, hindi ako nagsiwalat noon kasi masyadong hindi pa hinog yung panahon. So, ngayon lang kasi hinog na eh. So, maraming tinawag, pero konti lang ang choosing, pinili. Sinayang nyo yung kaldero na malapit kayo sa kaldero. Kasi, isipin ako nga, halimbawa, anghel, no? Na ginamit ng Diyos. Malapit na sana kayo sa kaldero eh. Kaso, nainis ang Diyos sa inyo. Walang pagsunod. Kasi, kayo dapat ang unang nakaunawa. Kayo dapat ang magre-respond sa standard ng Panginoon na panawagan na may tayo yung kaharian ng Diyos just to establish the second. It's more about prophecy. Prophecy, ang dami hindi pa nagkatotoo. Tapos sa simbahan, tinapos na. Di ba? Buang po. Maraming buang. Sinsya na, hindi ako buang ha. John chapter 8 verse 49. Kung ako yung ama na ginagamit, wala akong demonyo, sinsya na po. So, nag-iisa lang yan. Siya lang maligtas. 2 Thessalonians chapter 2 verse 7. Pero yung standard ng Diyos, yung bride na hinahanap ng Diyos sa kaharian niya, nasa inyo na yan. Kung unawain ninyo at hindi, i-disregard yung kamay ng Diyos, i-abolish ninyo, i-reject ninyo. Sorry din. Kasi tapos na ang pagpaliwanag. Kung baga sa palabas, tapos na ang tilon, sarado na. Hindi na magpapaliwanag pa ng gusto. So, lagi niyong tandaan, lahat ng nagnanakaw, kasi babae nga ang dahilan. Kasi babae nga naman, bride. Revelation chapter 21 verse 9. Oh, ba't kami mag-o-offer sa'yo? Sino ka? Oh, ba-pride yan. Tapos nakakaunawa ka na ng mga paliwanag. Ang dami mo nang nalalaman sa akin dito. Pero wala kang response, mga priest, fivefold ministries, imam, ustad, mutawa, monks, rabbi, pastor, bishop, minister, prophets, evangelists, teacher, believers, bystanders, unbelievers, ang dami nyo nang alam. Pero walang response. Ang may magtutugon, yun ang pagpalain ng Diyos. Siya lang maliligtas. Bibitawan niya yung tunay. Hanggat wala pang nakikita, hawak-hawak pa ng nanay yung dalawang anak. Totoo at hindi. Ngayon, kung sino mag-respond sa dalawa, kung totoo, edi blessed, ililigtas niya yung dalawa. Pero kung walang response sa mga tunay na nagsasabing mga anak ko no ng Diyos, John chapter 1, verse 1 until verse 18, walang response. Pabingi-bingihan lang at marami nang alam, bibitawan kayo kung wala kayong response. Discernment yan. Kahit naman kayo, may discernment kayo, tagal na kayo sa Panginoon, huwag niyong sabihin na pinatay niyo yung espiritu ng pagpapala, yung gifts, para wala ng discernment. Buang talaga. May teaching pa naman ganon. Sis na daw yung mga gifts. Tapos, gagamit ka pa ng discernment. Dapat hindi ka na mag-discern. As long as may discernment ka, hindi nagsisis yung gifts ng Holy Spirit. Tapos manalangin ka. Dapat hindi ka na manalangin. Kung nagsisis na yung pagtuturo ninyo na wala nang kwenta yung mga gifts na yan. At sino bang ama ninyo? Diablo. Ayun lang, kaibahan natin. No, with and without. 2 Corinthians 11 verse 4. Dalawang Jesus Christ yan. No? Kaya mag-ingat kayo. Sinong Jesus Christ yan? Sa malalim na turo, dito lang yan ituturo sa kanang kamay ng Diyos. So again, sa mga nakakaunawa ng science, marami ding mahuhulog. No? Lalo na sa spiritual. So, yun po mga Lods. Lahat ng nagnanakaw, nakipaglaro sa kaisipan at karunungan ng Diyos, ninanakaw ninyo, impyerno kayo. At tinuldukan na yan ng anghel. As the hands, as the Father of God in these days. Kung ako yung anghel na sinasabi ng Bible, halimbawa lang,
tinuldukan ko na yan kung bilang ama. Hindi kayo makapasok sa langit. According to my testimony here, kung may narinig kayo na mag-asawa namatay, kahit bishop dyan na sinama ako sa Bulacan, tanungin nyo yung buhay ko kung paano ako mag-explain ng mga unseen creature. Kilala niyan. Kilala yan sa dalawang mag-asawang namatay. Sila magpapatotoo sa inyo patungkol sa mga unseen creature. No? Sa mga angel, sa mga unseen creature na creatures ng Panginoon. Kaya isa na rin ako sa hindi sumasama because of many reasons. Yung paglabas ko sa pulpito, sir na ako ngayon, hindi na pastor. No? Sir lang. Pero kahit may tumatawag sa akin na pastor, okay lang yan. Pero pag nakawa ko sa inyo uli, sir na lang, sir. Kasi wala na ako sa pulpit, hindi kaya-aya. Ito lang magpastor sa ating lahat. Kung nakakaunaut may discernment kayo. Ito lang magliligtas sa atin. Which is the wisdom from the precepts of God. Yun lang ang magliligtas. Pinaunawa ng anghel, kaya sabi ng Bible, ang mga simbahan ay makinig. Parang sinasabi ng anghel sa mga iglesia. So, yun lang po. In manifested time, manifestation is very wide. Enough. Kaya kung mayroon kang malawak na nawa sa manifestation words in diversities of increase, in visualized aspect, from visible and invisible, baka sasakit ulo mo dyan pag di ka guided by the Lord. Okay? So malawak na teaching na yan. Wala yan sa theology, kaya natutulog lang ako sa school pagdating sa theology. So yun lang po mga Lods. Kung alam mo na, kasi halata mga Lods yung anghel nakakalata noon pa na ang daming magnanakaw talaga. Kaya yung mga nagnanakaw ng kalaman ng Diyos, huwag kayo mag-expect ng langit. Kahit bishop ka pang kilala sa buong mundo, kahit pastor kang kilala, kahit priest ka kilala sa buong mundo, o rabbi, monks, imam, tsaka ustad, kahit kilala ka sa buong mundo, as long as ninakaw ninyo ang kalaman ng Diyos, hindi kayo mag-response through the kingdom mindset of Jesus Christ and the Holy Bible, even the Quran. The God of Abraham is the God of Quran. And the God of Abraham declared to the book of Quran, na magpiperform siya ng judgment in the name of Jesus. Mababasa niyo yan sa El Imran, verse 56 until verse 75. Mababasa niyo doon sa book nila. Kasi nabasa ko na rin lahat yung book nila, yung mga books nila. So there are lots of quoting in the Bible, in their books. Pero yung iba is something, kung i-analyze mo, during the time of Jesus Christ, ay yung sinasabi ni Jesus Christ na mayroon akong flock or mayroon akong fold. Sila yan, yung mga nakasulat sa Quran. Yung mga books nila. Ang daming books sa Quran. It's related to the God of Abraham. Pero may isang verse doon na very controversial na magiging error sa lahat ng kanilang pananampalataya. But when it comes to deep understanding, it's considerable. Kaya sabi ko nga dito, kung may problema kayo sa books ninyo, Quran, problemahin nyo muna yung mundo ninyo sa pananampalataya. As long as we are one, under the God of Abraham, Isaac, Jacob, Moses, and Ismail. Okay? Reference, Isaiah chapter 19, verse 23 until verse 25. So, kung responder ang mga Muslim in these days sa panawagan sa karya ng Diyos, they are a blessed one. Magsisisi kayo mga Kristiyano. Tandaan niyo, hindi mapunta sa inyo yung glory. Mapupunta sa kanila. Pero yun nga, sabi ko nga, the kingdom of God is not composed of religion. So there's another way. Hindi pwedeng i-apply yung religion sa karya ng Diyos kasi walang religion na itinataas sa Bible.
all settled from heaven, yung tinataas ng Bible, which is the plan and purpose and will of God, no other than. Commands is in a form of your faith, not a religion, just for the sake of fixing the character of human being as a weaker vessel, as a weaker one, both side, male and female. That is the purpose of commands. The knowledge of sin is death. So ano yung knowledge doon? Which is the commands. Once you disobey the commands and laws of God, then you are subject to death according of sin, that yung nagawa mong kasalanan. So there's a great solutions in our family, in our government, in our world, in our nations. Only the Word of God, the commands and will and purpose of God will change the whole world, will change the whole nation, will change the whole family, will change the whole character of human being. Cleansing time. Closing time. Okay? Lahat ng magnanakaw napunta sa impyerno. Kahit anong uri ng pagnanakaw sa kalaman ng Diyos, at hindi kayo tutugon dahil ma-pride kayo. You are under the doors of demons at maimpyerno kayong lahat.